Hello everyone, welcome sa ating podcast. This is Leo Domingo. Welcome to The Business Coach. Meron pa bang makikitang mga home-based business program na pwedeng gawin natin mga OFW, lalong-lalo na sa mga taong gusto ng mag for good, magkaroon ng kanilang plano para sa kanilang retirement? Meron bang home-based business na naghihintay na pwede ninyong gawin para pagka kayo ay ready nang umuwi sa Pilipinas, pati na rin ang inyong income ay ready na rin? Kung ganito ang mga hinahanap mo mga topics, mag-subscribe ka lang at saka i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest na mga videos na i-upload ko dito. Karamihan sa mga umuwi ng bansa natin at nagpo-for good na, ang mga nagiging problem or mga nagiging circumstances sa mga pag-uwi nila ay yung pag-integrate nila sa ating bansa. So kung ikaw ay umuwi na-experience mo kung ano yung mga pinagkaiba dahil sa tagal-tagal ng panahon na ikaw ay nawala sa Pilipinas, pagbalik mo sa ating bansa, mahirap mag-integrate at mahirap pumasok ulit sa employment, lalo na pag matagal ka nang nagstay sa abroad. Ano ba yung mga karamihan na mga nagiging problema ng mga kababayan natin, mga OFW, pagka sila ay umuwi na sa Pilipinas? Number one, nakikita natin dyan yung pagpasok nila sa mga possible na mga magiging trabaho nila, yung standard iba na dahil na-expose ka sa mga international standards at syempre yung mga amo ay ibang lahi, iba-iba na yung mga patakaran na mga naranasan natin. Kaya pagdating sa Pilipinas, pag-uwi mo, pag gusto mo mag-integrate ulit, makipagtrabaho ka ulit, medyo mahihirapan ka na dahil nga dun sa difference ng mga standards ng mga nakasanayan mo. Pangalawa, yung salary na tinatanggap mo ay hindi mo pwedeng tanggapin din sa magiging salary mo sa Pilipinas. So kung ikaw ay nagbabalak na umuwi na sa Pilipinas mag for good, ang advice ko sa inyo, dapat magkaroon ka ng preparation bago ka umuwi ng Pilipinas. Ano ba yung mga dapat ninyong gawin para ikaw ay handang-handa na sa inyong retirement? Number one, be sure na magkaroon ka ng ma-establish na negosyo pag-uwi mo ng Pilipinas. Ang kailangan nating gawin ay yung magkaroon ka ng income generating program para pag-uwi mo, yung income mo magtutuloy-tuloy pa rin. Tapos na yung employment mo, tapos na rin yung income mo. So, wala ka nang aasahan every end of the month. So, usually, yung pagka ikaw ay nagtatrabaho, ang hinihintay mo lagi yung katapusan. Meron kang sweldo, meron kang ipapadala sa Pilipinas, meron kang ipapadala sa iyong pamilya, meron ka ring iiwan para sa sarili mo, at pagkatapos noon, magtatrabaho ka ulit. Panatag ang loob mo kasi nga, alam mo, every end of the month, meron kang tatanggaping sweldo. E paano kung pagka umuwi ka na? Pagka nag-decide ka na na ikaw ay mag for good, ang mawawala doon yung regular income. Bilang preparation, ang advice ko sa inyo, ngayon pa lang, nagbabalak-balak ka pa lang umuwi sa Pilipinas, magandang gawin mo bilang preparation ay yung magkaroon ka ng ma-establish na business bago ka man lang umuwi ng Pilipinas. Pero ang tanong ngayon, ano ba yung pwede kong gawing business? Meron pa bang mga home-based business na pwedeng umpisahan ng mga OFW, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na gusto nang mag for good pero hindi sila makapag-decide kasi nga ang iniisip nila ay yung wala pa silang regular income, lalo na pag uwi nila sa Pilipinas, wala silang magiging income. Ang iniisip nila makipagtrabaho ulit or mag-establish ng negosyo. Either way, kung wala kang skill, wala kang technical knowledge sa pagnenegosyo, mahirapan ka rin. Kasi lahat ng mga pinag-ipunan mong pera, pagka yan ay ilalagay mo sa negosyo, kahit na anong negosyong umpisan mo, kailangan mo pa rin ng malaking puhunan. Kahit na sabihin mong maliit na negosyo yan, meron pa ring puhunan na gagastusin dyan. Ang tanong, enough ba ang puhunan na naipon mo para ikaw ay magumpisa ng negosyo?
Karamihan, ang mentality ng mga kababayan natin ay yung, di bali, pag uwi ko naman, mag-umpisa na lang ako ng negosyo. Ganon eh. Pero alam mo ba na dapat ang timing ng business ay ini-establish mo na ngayon pa lang? Kung balak mong umuwi ng Pilipinas at ikaw ay mag-establish ng business, kailangan umpisahan mo na ngayon. Kaso nga, ang tanong, ano ba ang negosyo na pwede kong gawin? Yan ang mga laging tinatanong natin, ano? Meron pa bang mga home-based na business na pwedeng gawin? Kasi pagka sinabi nating business, dalawa yung nasa isip natin. Una, yung pagka mag-establish ka ng business, malaking puhunan ang kailangan mo. Kung ikaw ay average Filipino na nagtatrabaho, nakikipagtrabaho lang, tapos mag-establish ka ng business pag uwi mo ng Pilipinas, wag mo nang isipin yun. Kasi nandun kagad, maitatatak na kagad sa isip natin, ay hindi ko kaya yan kasi hindi ko afford yan. Diba? O kaya naman, meron ka ngang pera, tapos sabi mo, hindi ko linya yan. Anong gagawin ko? Wala naman akong kalam-alam. Yan ang purpose ngayon ng ating The Business Coach dito sa podcast natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon yung kung paano ka ba makakapag-establish ng negosyo sa maliit na puhunan. Ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung mga dapat mong paghandaan pagka ikaw ay mag-umpisa ng negosyo? Dapat meron kang proper knowledge. Mag-uumpisa lahat yan sa idea. Pagka mag-umpisa ka ng negosyo, hindi ka naman basta-basta magtatayo na kagad ng negosyo, di ba? Kahit anong negosyo na uumpisan mo, pinag-iisipan yan at merong idea na dapat ma-generate mo. Siyempre, hindi ka naman magninegosyo ng bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya dito pa lang, establish na natin yung sa ating pinag-aaralan natin dito ngayon, yung magkaroon ka ng proper mindset sa pagninegosyo. Ano ba yung mga proper mindset na kailangan nating pag-usapan dito sa pagninegosyo? By the way, ito po ay isang series ng podcast ng mga topics na pag-uusapan natin sa pag-uumpisa ng negosyo. Ang unang topic natin ngayon dito ay yung meron bang home-based business na pwede mong umpisahan na negosyo habang ikaw ay nagpe-prepare na umuwi na at mag-for good sa Pilipinas. Number one, yung idea ng pagkakaroon ng home-based business. Kasama dyan sa pagkakaroon ng home-based business ay yung pagkakaroon ng tamang mindset sa business. Meron kasing dalawang separate na mindsets na meron tayo. Number one, yung mindset na negosyo nga, gumagawa ka ng negosyo, pero ang mindset mo nandun pa rin sa employment. Okay? Anong ibig ko sabihin dyan? Pagka sa employment, nagumpisa ka, meron ka kaagad ini-expect ng income at the end of the month. Tama? So, yun ang tinatawag nating nasa business ka nga, gumagawa ka ng business pero ang mindset mo nandun sa employment. Kaya nga, pagka nag-umpisa ka ng negosyo at naisip mo, ay, yung kikitain ko pala dyan, maliit lang. At the end of the month, wala pala akong kikitain. Hindi pala matutumbasan yan yung sweldo ko na ginagawa ko dito sa trabaho ko ngayon. Yung mindset mong yan, madi-discourage ka lang na mag-umpisa ng negosyo. Kasi sa lahat ng negosyong ginagawa natin, wala naman nag-umpisa ng negosyo na malaki kagad. Meron pwedeng gawing na negosyo sa maliit na puhunan, syempre sa umpisa, maliit din ang magiging kita mo. Pero sa sistema na ituturo ko sa inyo, matututunan nyo kung paano nyo mapapalaki yan through time. Kailangan mo rin talaga ng panahon. Okay? Yung isa namang kaisipan ay yung mag-umpisa ka ng negosyo, mindset mo, negosyante ka at yung iniisip mo ngayon, pagka negosyante, kailangan mo ng malaking puhunan. OFW ka lang, ordinary OFW, average, tumatanggap ka lang ng hindi naman ganun kalakihan na income tapos mag-umpisa ka ng negosyo. So pag pinag-usapan natin ng negosyo, milyon-milyon na kagad ang pinag-uusapan natin dyan. So hindi mo na kagad iisipin. Yan naman ang isip negosyante pero ang kakayahan mo ay employment. Okay? Yung kanina, employment, iniisip mo magninegosyo ka pero ang mindset mo nandun pa rin sa employment. Ito naman, situation mo, ang mindset mo sa business pero ang situation mo nasa employment. Paano ba natin itatama yung mindset natin para magkaroon ka ng tamang perspective para ikaw ay makapag-umpisa ng negosyo? Ano ba yung mga dapat na perspective ng mindset? Number one, yung ikaw ay ma-reprogram. Yung mind natin kailangan muna ma-reprogram. Alam mo ba na kung ano yung pinrogram sa atin,
Yun na yun ang laging lalabas sa ating mga ginagawa. Nag-umpisa yan lahat sa mindset. Siyempre, pagka ang mindset mo nandun sa magtrabaho ka para magkaroon ka ng magandang income. Yung mind setting dito, kailangan makita natin na ang sources ng income hindi lamang nanggagaling sa employment. Meron pang ibang paraan para ikaw ay magkaroon ng income. Hindi lamang sa employment. Meron namang iba, yung business-minded, pero wala naman silang skills, wala naman silang kakayahan. So para maitama natin yan, kailangan tama rin yung ating mindset. So habang nagtatrabaho ka, mamuhunan ka na, magumpisa ka na ng negosyo, gawin mo na yan, at yung kikitain mo, palalakihin mo yan through time habang ikaw ay nagtatrabaho pa. Maganda talaga dapat maibalance mo yan. Meron kang trabaho, meron kang regular income habang ikaw ay nagtatrabaho pa sa abroad kung saan ka man nagtatrabaho. And then, nag-uumpisa ka na rin ng negosyo at mamuhunan ka na. Pero ang kailangan mong puhunan dito, maliit lang. Hindi naman kailangang malaki kagad yung puhunan mo. At habang ginagawa mo yon, nag-aaral ka na rin ng skills kung paano mo palalakihin ang negosyo. So meron tayong training program na ginagawa dito sa ating Learn and Build. Yung isa pang podcast ko, meron akong Learn and Build sa isang channel at meron tayong program para magkaroon ka ng training kung paano mo ma-improve ang iyong skills para matuto ka sa dapat mong gawin sa pagnenegosyo. Ganon din, meron tayong mga programs na pwede mong umpisahan kung paano ka makapagpuhunan at the same time, pinag-aaralan mo na lang yung mga skills. Marami tayong mga programs na pwede nating i-recommend sa inyo pero sa umpisa, kailangan magkakaroon ka ng decision sa iyong buhay na kung gusto mong gawin ang negosyo. Pagka ikaw ay nakapag-decide na, then mag-comment ka lang below kung ano yung mga gusto mong gawin, kung ano yung mga ideas na naisip mo at magkakaroon tayo ng exchange ng mga ideas at ipipresent ko sa inyo yung mga programs na pwede mong pag-umpisahan para makapag-decide ka kung ano yung gusto mong gawin. Okay, kung nagustuhan niyo yung video na ito, I hope maging clear itong ating discussion dito and watch out for the next episode kung ano pa yung mga susunod na pag-uusapan natin dito. Ang susunod naman na pag-uusapan natin dyan ay yung home-based business program na pwede mong umpisahan. Kung gusto mo yun, abangan mo yung susunod na podcast and i-upload ko to. Click mo yung notification bell para malaman mo na nag-upload ako ng panibagong podcast na kasunod nitong podcast na ito. Thank you very much sa inyo pagkikinig. Hope to see you once again next time.